Is pregnant maid na nagdadala ng almusal sa isang nakalimutang matanda araw-araw. Pero isang araw, dumating ang isang bilyonaryo sa harap niya na may luha sa mga mata at inilabas ang 30 taong sikreto. 3 buhay na pinagbuklod ng isang katotohanan. Ang kabutihan ay hindi kailanman nakakalimutan. Bago tayo magsimula, sabihin niyo sa comments kung anong oras na at taga saan kayo nanonood. Tara na! Si Maya Johnson, 28 taong gulang, ay 6 na buwan buntis at pagod na pagod na. Tuwing umaga ng 6 oras 30 minuto, kahit namamaga ang paa at sumasakit ang likod, sinusuot niya ang itim na uniforme ng katulong na may puting kwelyo at puting apron na nakaunat sa lumalaking tiyan. Itinatali niya ng maayos ang natural na kulot niyang buhok, inilalagay ang kamay sa tiyan, at binubulong sa hindi pa isinisilang na baby, isang paalam na gawaing kabutihan, maliit. Pagkatapos, naglalakad siya papuntang Riverside Park, malapit sa mayamang subdivision kung saan siya nagtatrabaho. Doon, sa parehong lumang kahoy na bench na diretso sa ilalim ng American flag na sumasayaw sa hangin ng umaga, nakaupo ang isang matandang babae na nasa huling bahagi ng 70. Suot niya ang mga luma at sira-sirang kayumangging damit na parang basahan na. Ang kulay abo niyang buhok ay maluwag na nakatali, at ang kulay kayumanggi niyang mukha na puno ng mga guhit ay may malalim na linya. Ang mga kamay niya, kulubot, may batik, madumi at laging nanginginig. Dahan-dahang lalapit si Maya, isang kamay sumusuporta sa tiyan, ang isa hawak ang mainit na kape at breakfast sandwich. Magandang umaga, Miss Rose, sabi niya ng mahina. Titingala si Miss Rose na may malungkot na mata. Maya, anak, hindi mo na dapat ginagawa to, lalo na sa kalagayan mo. Itabi mo na yung pera para sa baby mo. Magiging okay ang baby ko, sagot ni Maya ng mahinahon habang inilalagay ang mainit na kape sa nanginginig na kamay. Pero kailangan mong kumain ngayon. Ganito ito araw-araw, ulan man o araw. Hinuhusgahan siya ng ibang tao sa park. Buntis na nga tapos sinusayang pera sa homeless, bulong ng isang jogger. Pera yan ng baby niya. Isang businessman pa nga ang humarap sa kanya isang umaga. Halatang katulong ka lang pero ginagamit mo pa rin yung konting kinikita mo sa ganyan. Tinuro niya si Miss Rose ng may pang-aasar. Dahan-dahang tumayo si Maya, kamay sa tiyan, mata nagniningas. Pangalan niya Rose Martinez. May pangalan siya. May dignidad siya. At, pinili ko na gastusin ang pera ko para malaman niya na may isang tao na nakikita siya bilang tao. Irresponsible ka. Paano yung anak mo? Tinuturuan ko ang anak ko, sabi ni Maya ng matatag habang hinahaplos ang tiyan, na ang pagiging tao ay ang pag-aalaga sa iba kahit mahirap. Hindi natin tinitingnan ang pagdurusa. Umalis ang lalaki na umuuyog ang ulo. Narinig lahat ni Miss Rose. Tumulo ang luha sa kanyang mukha. Maya, bulong niya. Bakit? Hindi mo nga ako kilala. Umupo ulit si Maya. Alam ko na sapat. Alam kong deserve mo ng mas mabuti. Pero nahihirapan ka rin, protesta ni Miss Rose habang tinitingnan ang uniforme at pagbubuntis ni Maya. Malapit ka nang maging single mom. Kailangan mo rin ng tulong gaya ko. Tahimik si Maya sandali tapos nagsalita ng may paniniwala. Miss Rose, pagod ako. Walang pera. Takot ako. Pero may bubong ako ngayong gabi. May pag-asa ako. Kung kaya kong magdala ng almusal sa'yo tuwing umaga, hindi pala ako ganoon kakahirap. Inabot ni Miss Rose ang nanginginig na kamay at inilagay ng marahan sa tiyan ni Maya. Sumipa ang baby at napahinga ng malalim ang matanda. Labanera, bulong ni Miss Rose. Labanera tong baby na to, katulad ng nanay. Hindi sinabi ni Maya ang totoo ng sitwasyon niya. Iniwan siya ng tatay ng baby. Itinakwil siya ng pamilya. 3 buwan na atrasado sa upa, malapit ng ma-evict. Takot na takot siya. Pero tuwing umaga, ang pagdadala ng almusal kay Miss Rose ang nagbibigay sa kanya ng layunin lampas sa takot. Si Henriette Whitmore, ang employer ni Maya, ay tahimik na nakikita lahat. Isang hapon, habang nahihirapan si Maya maglinis, kinuha ni Henriette Whitmore ang gamit sa kamay niya. Umupo ka, Maya. Kausapin kita. Natakot si Maya na matanggal sa trabaho. Pero umupo si Iris Whitmore sa tabi niya ng mailambing. Nakikita kita sa loob ng 6 na buwan.
Buntis at pagod na pagod, nagdadala ka pa rin ng pagkain sa babaeng yon. Nahuhuli ka sa trabaho dahil doon. Pero hindi ka nagrereklamo. Extraordinaryo ang ginagawa mo. Hindi naman extraordinary, sabi ni Maya. Pakiramdam ko bare minimum lang yon ng pagiging tao. Exactly, sabi ni Imret Whitmore. Kaya ka special. May connection ba kayo niyan? Umiling si Maya. Noong una ko siyang makita, parehong linggo na nalaman kong buntis ako, may nabuksan sa puso ko. Nakita ko siyang nakalimutan at invisible, tapos naisip ko tong baby sa loob ko. Narealize ko na anak din siya ng mayroon. Baka nanay din hindi siya nawala ang karapatan sa pagmamahal dahil sinira siya ng buhay. Naantig si Imret Whitmore. Magiging kamangha-manghang nanay ka. Pero hindi sigurado si Maya paano kung malapit na siyang mawala ng bahay. Nagpatuloy ang mga linggo. Lumalala ang pagbubuntis ni Maya, lumalalim ang pagod. Pero tuwing umaga, dala pa rin niya ang almusal kay Miss Rose. Isang umaga, biglang umiyak si Miss Rose. Hindi ako okay. Hindi na ako okay sa loob ng 15 taon. Nakaupo lang ako sa bench. Maya, hindi mo ako maililigtas, pero maililigtas mo ang sarili mo at yang baby. Huwag ka nang magsakripisyo para sa taong wala na. Niyakap ni Maya ang payat na babae. Hindi ka nawawala. Hindi habang nandito ako. Magkayakap sila sa ilalim ng American flag. Hindi nila alam na 3 block lang ang layo, ay lalaki sa blue suit na nakatayo sa bintana, may binoculars, nanonood sa kanila habang tumutulo ang luha. 2 linggo na siyang nanonood at bukas, lalapit na siya. Kinabukasan, dumating si Maya sa bench sa ilalim ng flag at halos tumigil ang puso niya. Nandoon si Miss Rose, pero katabi niya ay isang lalaki na nasa early 40, naka-impeccable blue suit at dark tie. Maayos ang buhok. Pareho silang umiiyak. Tumakbo si Maya. Miss Rose, okay ka lang ba? Sir, sino ka? Huminarap ang lalaki, namumula at namamaga ang mata. Ikaw ba si Maya Johnson? Sino ka? Ako si Jonathan Pierce. SC ng Pierce Industries, at hinintay ko tong babaeng to sa loob ng 15 taon. Nanlaki ang mata ni Maya. Ano? Bakit? Gumuho ang mukha ni Jonathan. Kasi 30 taon na ang nakalipas, noong 12 anyos pa lang ako na miserable na bata, mas pinahalagahan ng magulang ko ang pera kaysa sa akin, inisave niya ang buhay ko. Tumingin siya kay Miss Rose nang may matinding pagmamahal. Ang tatay ko bilyonaryo. May lahat kami ng pera, pero wala akong importante. Tapos noong 12 ako, nag-hire ang tatay ko ng bagong katulong, si Rose Martinez. Umiiyak na si Miss Rose at naramdaman ni Maya na gumalaw ang lupa. Hindi siya katulad ng iba, sabi ni Jonathan, boses na bibiyak. Tinatanong niya kung kumusta araw ko. Tinulungan sa homework. Dumating sa school events ko kahit busy ang parents ko. Pinadama niya sa akin na mahalaga ako. 5 taon, siya lang ang tunay na nanay na kilala ko. Tumulo ang luha sa mukha niya. Lahat ng mabuti sa akin dahil sa kanya. Ano ang nangyari? Bulong ni Maya, kamay sa tiyan. Nagmukhang nasaktan si Jonathan. Noong 17 ako, nagkaproblema sa negosyo ng tatay ko. Tinanggal si Rose na may 2 linggong severance lang pagkatapos ng 5 taon. Nasa boarding school ako. Pag-uwi ko, wala na siya. Tumingin siya kay Miss Rose na may guilt. 15 taon ko na siyang hinahanap. Naghara ko ng investigators, tiningnan lahat ng database, shelters. Hindi ako tumigil. Tumingin siya kay Maya. 2 linggo na ang nakalipas, nasa meeting ako sa building na iyon, tumingin ako sa labas. Nakita ko ang buntis na katulong na nagdadala ng pagkain sa homeless araw-araw sa parehong oras. Naalala ko si Rose. Umiti siya sa gitna ng luha. Kaya nagbinoculars ako, tapos nakita ko ang mukha niya. Pagkatapos ng 15 taon, nandun na siya. Nagsalita si Miss Rose, halos hindi marinig. Jonathan, anak ko, akala ko hindi na kita makikita ulit. Lumuhod si Jonathan, hinawakan ang nanginginig at maduming kamay. Pasensya na. Dapat mas nauna kita nahanap. Hindi kasalanan mo, bulong ni Rose, hinahaplos ang mukha. Hindi na ako bata, sabi ni Jonathan ng malakas.
Bilyonaryo na ako. Namatay ang tatay ko 5 taon na ang nakalipas. $1.4 bilyon ang Pierce Industries. At ayusin ko to. Inilabas niya ang envelope. Rose, binili ko na ang bahay para sayo. 3 kwarto, may garden. Sa pangalan mo ang deed. Hindi ka na matutulog sa bench. Umiling si Miss Rose sa disbelief. Jonathan, hindi pwede. Pwede at gagawin mo. Binigyan mo ako ng tahanan. Ngayon ako naman ang magbibigay sayo. Tumingin siya kay Maya. At ikaw? Buntis, halos hindi na makabayad ng upa, malapit nang maging single mom. Pero tuwing umaga, sinisigurado mong hindi magugutom ang isang estranghero. Inilabas niya ang pangalawang envelope. Check to na $500,000. Kalahati para sa'yo, kalahati para sa future ng baby mo, education, healthcare, lahat. Napahinga ng malalim si Maya, halos bumagsak ang tuhod. Miss Pierce, hindi ko matatanggap to, hindi ko tinulungan si Miss Rose para sa pera. Alam ko. Kaya nga deserve mo. At nagtatayo ako ng Rose Martinez Foundation para sa mga walang bahay. Gusto kong ikaw ang direktor. Sahod $200,000 sa isang taon, full benefits, maternity leave, lahat ng kailangan mo. Umiiyak na si Maya, kamay sa tiyan. Bakit ako? Kasi may meron kang hindi mabibili ng pera. May puso kang nakakakita ng tao. Ikaw lang ang tumigil. Hinawakan ni Miss Rose ang kamay ni Maya sa isa, at ni Jonathan sa kabila. Anak ko, bulong niya. Naging lahat ka ng ipinagdasal ko. Dahil sa'yo, sabi ni Jonathan. Tumingin si Miss Rose kay Maya. At ikaw, anak. May puso kang magpapabago sa mundo. Ipapagmamalaki ka ng baby mo. 3 sila nakatayo sa ilalim ng American flag habang sumisikat ang araw. 1 taon pagkatapos. Nakatayo si Maya sa hardy ni Miss Rose, ang 1-year-old daughter niya sa balikat. Si Baby Rose, tumatawa at umaabot sa mga bulaklak. Sa loob, si Miss Rose na 80 anyos na at malusog, nag-aayos ng hapag. Si Jonathan sa kusina, tumatawa. Linggo-linggong Sunday dinner na parang pamilya. Pagkatapos ng 1 taon, binuksan na ng Rose Martinez Foundation ang unang shelter, tinutulungan ang daan-daang tao. Pinapatakbo ito ni Maya na may Baby Rose sa on-site childcare, pero tuwing umaga pumupunta pa rin siya sa Riverside Park, kasama ang stroller, nagdadala ng almusal sa sinumang nakaupo sa bench, kasi laging may nakalimutan. Isang umaga, habang inaabot ang kape sa isang binata, tinanong niya, bakit mo ginagawa to? Ngumiti si Maya, tinitingnan ang natutulog na anak. Kasi may nag-alaga sa akin, at yung chain ng kabutihan na iyon ay nagligtas sa 3 buhay. Maililigtas din ang buhay mo. Mahalaga ka. Bukas umaga, nandito ulit ako. Umiiyak ang binata. Hindi ko nga alam pangalan mo. Maya ako, at ito si Rose. At nakikita ka namin. Gabing yon, itinaas ni Jonathan ang baso kay Rose na nagturo sa isang nasirang bata kung ano ang itsura ng pagmamahal. Kay Maya na nagpakita sa isang nakalimutang babae kung ano ang pakiramdam ng dignidad. Sa katotohanang walang aksyon ng kabutihan na nasayang. Sa kabutihan, sabi ni Miss Rose. Sa kabutihan, sabay ni Maya habang hinahalikan ang ulo ng anak. Pumapalakpak ang maliliit na kamay ni Baby Rose at tumawa. Sa labas, sumasayaw ang American flag sa hangin, simbolo ng pag-asa na naibalik. Binago ni Maya ang mundo gamit ang kape at compassion. Maliit niyang aksyon ang nagligtas sa 3 buhay. Nakapagtulong ka na ba sa estranghero? I-share sa baba. Like at subscribe para sa mga inspiring stories na nagpapatunay na mahalaga ang kabutihan. Baka ang gawa mo ng pagmamahal ang maging milagro ng isang tao.